Nako, heto na mga kabayan, panic mode na. Silang lahat kay VP Sara. Abayan po mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yun mga kabayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. Tapos i-play na po natin yung ating video, no? Nabibigyan po ng reaksyon na ito. Sabi po kasi dito ni Jose Claire Castro mga kabayan, ayaw ng Pangulo ang lustay. Ayaw ng Pangulo ang naglulustay ng pondo ng bayan. Aba, gusto siguro nilang paringgan, no? Ito pong si Vice President Sara Duterte na inaakusahan po nila na naglulustay ng pondo ng bayan. Diba? Dahil nga po, yan din po yung nasa article of impeachment at yan po yung isang ground, no? Nang sinampa nilang complaint mga kabayan for impeachment, no? Yung paglulustay daw ng pera ng bayan, no? Kung makapag-term naman sila ng lustay, talagang napakalaki po ng pondo ng Vice Presidente, no, mga kabayan. Yung proposed 900 plus million, di ba? Binawasan po ng yung ngayon yung 2026, okay? Binawasan po ng House of Representative, I think nasa 700 plus million, no? Tapos nung napunta po sa Senado, dinagdagan po ng Senado kasi masyadong maliit na no? Inaakusahan nyo ng lustay tapos ganyang kaliit yung ibinibigay ninyo. Paano pa makakapaglustay kung wala rin naman lulustayin? Ano ba kayo? Dinagdagan po ng Senado na umabot po sa 800 plus million, no? So kung titingnan mo, mga kabayan, mas malaki pa nga yung nilulustay ni Castro diyan sa PCO, di ba? Billions po yata ang no, diyan sa office ni Castro. Ang tawag diyan, Presidential Communication Office. 'Di ba? Mas malaki pa po ang pondo nila kaysa po kay Vice President Sara Duterte, no? At malamang kayo po ang naglulustay kasi wala naman kayo ano bang programa ng PCO. Ha? Mag-disseminate ng mga dito tong impormasyon. Manlin lang sa taong bayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Pero ito, pasadahan muna natin itong mga komento ng ating mga kaubayan. Ayaw ba talaga ni BBM ng lustay? Bakit niya pinayagan ang pinsan niya na si Martin Romualdez na lustayin ang trilyon-trilyon pera ng taong bayan? Huwag kami ang gaguhin mo. Correct. No? Hindi po nagja-justify, no? Hindi po pinatutuhanan ni Castro yung kanyang mga sinasabi. Mukhang sugar-coated po ang mga sinasabi ni Castro, no? Siya lang maglustay si BBM, kayo lang ang maglustay. Puro siya ayaw pero di niya kaya silipin. Mga magnanakaw na politiko, napaka-weak leader niya. Pagdating kay VP Sara, bawal talagang maglustay, no? Pero pagdating po sa mga kasamahan nila, sa mga buhaya dyan sa House of Representatives, okay lang ang maglustay. Sabi nga di ba, may nakita po ba kayong post? No? Sabi po bawal ang magmiyaw, no? Sa House of Representatives, bawal ang magmiyaw, okay ang magnakaw. Di ba? Kasi si Congressman Leandro and Barsaga, maingay po sila, no? Parang miyaw silang miyaw, okay? Patungkol po sa mga korupsyon sa ating bansa, no? Especially dyan sa House of Representatives, no? Ayaw nila ng ganon, pero magnakaw ka, tahimik ang mga yan, mga nayupak yan, diba? Sabi po dito, dahil ang gusto niya, siya lang lahat ang kanyang pamilya at pinsan ang maglustay ng pera ng gobyerno ng Pilipinas. Correct ka. Oo, gusto ni BBM siya lang ang maglustay sa pera ng taong bayan. Ganyan siya katalino. Ayaw niya ng may kahati. Ayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan sa sinasabi po ni Castro?
Sabi po kasi dito ni Castro, ayaw ng Pangulo ang lustay, ayaw ng Pangulo ang naglulustay ng pondo ng bayan. Ayaw nila kasi sila lang dapat. Ay, nako. Ito, pasadahan din po natin itong si Trillanes mga kababayan. Nako po panic mode na. Oo, panic mode na po sila mga karibin natin. Bakit hindi ako tatakbo, sabi niya. Kasi kapag naging presidente si Sara, maging senador man ako, mayor o vice president, may plano palang maging vice president ang hinayupak. May plano pang maging senador, may planong maging mayor, mas lalong may plano palang maging vice president itong si Trillanes. Sino ang nagsabi sa'yo, no? Na gusto ka ng taong bayan na maging vice president? May mayor nga, hindi ka nanalo Sabi niya dito, it won't matter. Ako unang hahantingin niya Hahantingin daw siya ni Vice President Sara Duterte. Bakit ka naman po hahantingin? Baka may ginawa kang masama, 'di ba? Ang tanungin po kita, Trillanes, may ginawa ka bang masama para hantingin ka? 'Di ba? Kasi kung wala kang ginagawang masama, no? And you are doing your duty, kung meron ka mang duty, kasi 'di ba wala ka namang duty ngayon kasi hindi ka naman hindi ka naman public official. Baka may kasalanan ka kaya hahantingin ka, pero kung wala ka namang kasalanan, bakit ka naman hahantingin, di ba? At saka wag kaming paandaran mo ko na hahantingin ka. Maging senador ka man o maging vice president o maging mayor ka. No, nako, none of the above, at saka wala kaming pakialam sa'yo kung anong gawin mo. So, eto na lang, suggest ko sa'yo, no? Para hindi ka hantingin ni Vice President Sara Duterte, suggest ko sa'yo, no? Tumakbo ka. Labanan mo si Vice President Sara Duterte. Anong mali mo? Nobody knows. Manalo ka. O, diba? Pag nanalo ka, hantingin mo sila. Ayun kung mananalo ka. Diba? Kasi feeling mo importante ka pa sa taong bayan you are not relevant to us, sa totoo lang. Ewan ko na lang doon po sa mga nagbubulag-bulagan. Okay lang yun sa kanila. Magbulag-bulagan sila, magbingi-bingi sa mga ginagawa mo. But yung mga totoong gising na, no? Kahit hindi DDS, as long as gising na po sila. May mga kasi na gising lang sila, no? Yung nagising na talaga sila sa katotohanan. They don't support Duterte, pero gising na sila sa katotohanan, no? Ewan ko kung maniniwala sila sa iyo, di ba? Kung sa mga sinasabi mo. Or they are important to you? I mean, are you important to them? Are you relevant to them? No, hindi na. Hindi ka na, wala nang pakialam sa iyo ang taong bayan. For example nga, bigla ka lang mawala, hindi ka hahanapin ng taong bayan di ba? Nung nawala ito, sa politika, hinanap ba ng taong bayan? Hindi. Di ba? Hindi nito hinahanap. Kaso nga lang, napakaingay, kaya na papag-usapan pa rin. Napakaingay kasi kaya napapag-usapan. Pero kung hinahanap siya ng taong bayan, nako, ni isa sigurong Pilipino, hindi ka na hinahanap kung mawala ka man, no? Eto, basahin po natin yung ilan po sa mga naging komento dito, mga kabayan. First of all, mananalo ka ba? Yun lang, di ba? Alam mo na pala buti alam mo. Barangay tanod ka na lang. Buti alam mo. Dami nagsasabi, buti alam mo yan. Kasi nga, alam ng taong bayan that ikaw ay makasalanan sa mga Duterte. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito mga kabayan na kung saan panic mode. Nako, internal survey Vice President Sara 60% plus. Impeachment tumiklop. Ito, pasadahan po natin mula po kay General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok. Magandang araw mga kaibigan. Good news po itong pag-usapan natin mga ka-DDS. Dapat magsaya na tayo. Ito po. Usap-usapan sa mundo ng mga survey firms ngayon na may isang internal survey na ginawa o kinomisyon para tignan ang lakas o hina
ni VP Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ito din di umano ay sinusukat ang lakas at hina ni BBM Island Administration para masilip din ang kagustuhan o ayaw ng tao na ma-impeach si Vice President Sara. Ang resulta, ito na. Mas mataas ang nakuhang score ni BP kaysa inaasahan nila. Ay, grabe. Panic mode tuloy sila. Gumasta sila ng malaki para sa survey na ito para lang masampal ng masakit na katotohanan na mas lumakas pa si BP Sara. Kaya mas matamlay na daw ang House of Representatives makakuha ng suporta ang impeachment dahil nag-leak na din ito sa ibang mga congressmen. So pero yan mga kababayan, hindi siguro yan ipapalabas ng mga bayarang media, no? Hindi po yan ipapalabas ng mga bayarang media, no? Maliban na lang kung mayroon po. Kung mayroon, ipasalamat tayo. Kung wala, talagang mga bayaran nga talaga sila. Dapat yan po ang inilalabas ng mainstream media. Ganyang mga survey, yung makatotohanan, ano? Mga kababayan, hindi yung biglang tataas si BBM na kung sinong maniniwala sa inyo. Mga bata ni Tamba at mga makabayan na lang ang maiingay dito. Bakit kaya? Bakit, Congressman Ridon? Ay, nako. Maalala ko ito yung mga internal survey. Parte yan sa political strategy. Nung bago mag-midterm election, nung May of 2025, sinabi ni Congressman Toby Chanco, siya ang campaign manager ng Alyansa, no? Na may ganito rin sila, internal survey na ginawa. So, bago yung mag-March 11, 2025, yung kidnapping ni PRRD, result ng kanilang internal survey sa Alyansa, sa Mindanao, may mga pumapasok sa top 12 na Alyansa. So, hindi pa masyadong solid yung, di ba, may Duterte, Pasto. Hindi pa masyadong solid sa Mindanao yung Duterte. So, okay. Maganda. May pumapasok na kandidato ng Alyansa. Kaya lang, nung nangyari na yung kidnapping ni PRRD, sumunod na resulta sa kanilang internal survey, wala na. Zero. Wala nang pumasok na Alyansa sa Magic 12 sa survey nila doon sa Mindanao. Kaya ang ginawa nila, kinancel nila lahat after March 11 na kidnapping ni Tatay Digong. Kinancel nila lahat ang mga naka-scheduled rallies nila sa Mindanao dahil nalaman nila doon sa internal survey nila na galit ang mga tao sa Mindanao sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ito, naniniwala ako na may ganitong survey itong post ni Attorney Rex Angeles. Gumasto sila. So, hindi sila naghintay na lang sa yung mga usual survey kasi, yung mga SWS, Pulse Asia, kung ano pa dyan. Ang iba dyan is non-commission. Ito lang mga kumpanyang nagsusurvey. So ito ngayon, commission survey. Para makita nila, ano ba talaga? Ito na, resulta. Mataas ang ratings ni VP Sara, 60+. So yan mga kababayan, dahil po dyan, panic mode na ang mga buhaya, mga karbi natin. No, panic mode na po silang lahat. Okay? Nako. Ha? Ano kaya ang gagawin nila ngayon? Ngayong nalaman nila ang 60% plus, ang survey ratings ni Vice President Sara Duterte. Hindi po natin alam kung trust or approval ratings po ito. No, maging anuman ang survey na ito, 60 plus po ang ating Vice President. Yan mga kabayan. So yan, take loop ng impeachment. Mukhang nakikita na po natin, no, kung ano po ang kalalabasan.
Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Ayan, maraming salamat po.